Miss? Miss, buti naman, umari na kayo. Olga, sabihin mo nga sa akin yung tungkol sa inyong dalawa ni Raul. Tapos na yun, ate. Pero bakit ganun na lang ang galit sa'yo ni Vladimir? Ano bang ginawa mo sa kapatid niya? Wala. Tinapos ko lang ang relasyon namin. Olga, hindi magagalit sa'yo ng ganun-ganun na lang si Vladimir at hahanapin ka pa kung tinapos mo lang yung relasyon mo kay Raul. Muntik na kasi akong pinatay ni Raul. I'm not kidding, Charity. Nagulat ako na makita ko dun si Agnes. Hindi ko alam na magkapatid pala sila ni Olga. Akalain mo naman talaga ang pagkakataon, no? Ang babae ikinasira ng ulo ng kapatid mo, kapatid pala ng ex mo. Nakakaaliw. So ano ngayon ang plano mong gawin? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Litong-lito na ako. Vladimir, ipinapaalala ko lang sa'yo kung bakit tayo bumalik dito sa Pilipinas. Para pagbayaran ng Olgang yon ang ginawa sa kapatid mo. Yun lang ang alam ko na dahilan. Yun lang. Hindi ko naman talaga gusto si Raul nung una, ate. Napilitan lang akong sagutin siya dahil porsigido siya. Pero minahal mo siya. Natutunan ko na lang siyang mahalin, ate. Pero nang magtagal, nawalaan ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Raul, ano ka ba? Ano bang problema mo? Hindi pa ako handa sa mga gusto mong mangyari. Olga, pananagutan naman kita eh. Raul, kung yan ang gusto mong gawin, mag-break na lang tayo. Sige. Kumabakat, makikita mo yung nahanap mo. Sige. Pero, nung magsimula siyang gumamit ng bawal na gamot, doon na ako nagdesisyong humiwalay sa kanya. Ayoko nang tuluyang masira ang buhay ko, ate. Hindi ba tama ang ginawa ko? Ate, anong gagawin ko pag bumalik si Vladimir? Huwag kang mag-alala, Olga. Basta sundin mo lang ang pinagagawa ko sa'yo. Walang kakanti sa'yo kahit na sino. Dok, sumigaw mo siya kanina. Akala ko makapagsasalita na. Mrs., siyak pa ho ang pasyente. Marami yung posibleng dahilan kung bakit siya sumigaw. Marahil, isang masamang pangitain ang naalala niya.
Kaya ganon. At hindi ho natin malalaman yun hanggang hindi siya nagsasalita. Sige ho, miss. Salamat ho, Dok. Nak, paano ba to? Anong gagawin natin? Iwan na lang kaya natin yan dito. So how's Cecilia, iho? Carlos Miguel, siguro pwede mo nang ayusin yung bill ng Cecilia yon, ano? Pagkatapos, pabayaan mo na. Tutal, nagawa mo ng lahat ang dapat mong gawin, hindi ba? Actually, meron akong ibang plano para kay Cecilia. Ipaayos ko ang mukha niya sa isang kilalang surgeon sa Amerika, Papa. Dahil kailangan bumalik ang dating ganda ni Cecilia. What? Ay nako, ayaw iwan ni Gilir yung babae dun sa ospital dahil nakakakonsensya daw. Bakit naman daw ho? Eh, hindi nyo naman kaano-ano yun eh. Naku, Teresing, sinabi ko na rin yan sa kanya. Pero anong nanaig sa kanya? Tulungan yung babae kaysa pabayaan. Alam nyo, Aling Ambrosia, hindi ko talaga yun maintindihan si Gilir eh. Mabait naman siya, pero minsan wala na sa lugar. Wala akong nakikitang masama sa plano ng anak mo, Victoria. Pero Ramon, malaking halaga ang pinag-uusapan dito. Ang mahal-mahal ng dollars ngayon. Alam mo ba na mas marami pang importanteng bagay na pwedeng paggamitan sa perang yon? Carlos Miguel, ngayon ko nalaman na hindi pala totoong mahal mo ang Ceciliang yon. Dahil kung totoong mahal mo siya, tatanggapin mo siya kahit ano pang itsura niya. Kahit gaano pa siya kapangit. Ngayong pumayag na si Olga na mailipat sa kanyang mukha ni Cecilia, dapat mas lalo tayo maging maingat. Ayokong magkaroon ng kahit konting pagdududa sina Carlos Miguel na hindi si Cecilia ang inaalagaan nila, kundi si Olga. Hindi ba't mahirap yung gusto mo kong solo? Hindi ba delikado yan? Mahirap na kung sa mahirap. Delikado na kung sa delikado. Lalo na kung hindi ka makikipagtulungan sa akin. Eh, paano si Olga? Paano niyang makukumbinsi si Carlos Miguel na siya nga si Cecilia? Maging sila Mariana. Yan. Yan ang hirap sa isang irresponsableng ama. Dahil sa sobrang tagal na pinabayaan ng anak, hindi na alam kung anong kayang gawin ng anak niya. Tito Juancho, alam mo bang magaling umarte si Olga? Nag-aartista yan sa school niya. Para ano to? Pampalubag loob lang sa'yo. Huwag kang mag-alala, Tito Juancho. Madadagdagan pa yan. Sa oras na matupad lahat ng plano ko. Pero bago yun, may isa lang akong tanong sa'yo. Ano yan? Handa ka na bang makapagtulungan sa akin? Oo.
Kung ganon, ipagkakatiwala ko sa'yo si Olga. Bantayan mo siya. Gusto ko, kahit na anong oras pwede ko siyang malapitan, makausap. Gawan mo rin ang paraan na hindi makalapit sa kanya ang kabit mong Tietong. At kahit na sinong pamilya ni Cecilia. Dahil sa oras na pumalpak ang plano ko, ituwan siya. Mananagot ka sa akin. Paano na ngayon ang anak ko? Oh, Cecilia. Oh, Mariana. Ano to? Para kay Cecilia, dadalhin ko sana sa ospital. Ospital? Ha? At sino may sabi sa'yo pupunta ka sa ospital, ha? Dumito ka, ha? Miss? Wala ka ba talagang naalala sa mga nangyari sa'yo? Ako nga pala si Guillier. Kami ng nanay ko nagarid sa'yo dito. Anong pangalan mo? Kasi hanggang ngayon hindi namin alam kung ano itatawag namin sa'yo eh. O ano, Otoy? Nasagot na ba lahat ang tanong mo? Hindi kaya nagpagsamantalahan ang batang yan, kaya ganyan? Juanjo, nakikiusap ako. Gusto kong makasama ang anak ko ngayong Pasko. Nakapag-isip ka pa ng Pasko, ha? Bakit? Sa palagay mo ba, mararamdaman pa ng anak mo ang diwa ng Pasko sa kalagayan niya ngayon, ha? Kaya nga mas lalong gusto kong... Ikaw talaga gamitin mo nga yung utak mo. Hindi nga makakabuti ron sa bata ang pagpunta-punta mo ron. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mong mahawa sa ketong yung anak mo, ganon? Hoy, Mariana, pumirmi ka na lang dito sa bahay, ha? Huwag ka mag-iisip na kung anong kalokohan. Baka samain ka na naman sa akin. Nay, huwag niyo na pilitin. Tama si Chuancho. Baka mahawa lang si ate sa inyo. Yes, good evening. Hello? Nandiyan ba si Strawberry? Strawberry? Ay, sorry. Walang nakatirang strawberry dito. Wrong number. Sino yon? Wrong number po, senyora. Carlos Miguel, wala ka ba talagang balak hanapin si Olga? Tol, alam mo sa laki ng pananagutan ko kay Cecilia.
eh wala na akong panahon para pag-aksaya ng oras niyan si Olga. And besides, nawawala ba talaga siya? Huwag kang mag-alala. Kapag makumpirma ko na talagang nawawala siya, ikikilos ko. At kung nawawala nga talaga siya, eh bakit hindi pa humihingi ng tulong sa ating si Consuelo? Lena! Lena! Saan nanay mo? Malis. Malis. Saan punta? Chong, natakasan na kayo, no? Pumunta sa ospital si inay. Kasi talaga ng ulo niyan, nanay mo kay Tongi, no? Olga, konting tiis na lang. Tinawag ko na yung nurse. Para tawagin yung doktor. Sige na lang, sandali na lang, Olga. Masakit na. Ano ba? Bakit hindi na kaya maghirap ang pasyente? Ha? Ano? Do something! She's in pain! Ang sakit. Excited? Oo. Parang si Aling Mariana yun ah. Oo, ano? Aling Mariana. Aling Mariana. Kamusta ho? Karating niyo lang. Merry Christmas ho, Aling Mariana. Merry Christmas din. Ganun din sa inyo. Consuelo, ginagawa mo dito?